Liza Soberano, binabash. Anong kababalaghan ito? Sino ang nasa likod ng kanyang mga naratibo? Kalokohan yung sinasabi niyang pinilit lang siyang mag-artista at makipagtambal kay Enrique Hill. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, sinupalpal sa pag-ingay ang aktres na si Liza Soberano. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast! Ilang araw nga matapos lumantad sa publiko ang aktris na si Liza Soberano na kung saan nag-iingay ito sa social media ukol sa madilim na pinagdaanan ng kanyang buhay. Sa panghapong programa nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan napatanong sila kung bakit ngayon lang lumantad si Liza Soberano matapos ang higit kumulang isang dekada. Okay, eto gisingin na natin sila. Dito po sa una nating paksa, of course, ang taas-taas ng views ng kanyang naratibo, si Liza Soberano. Di ba naman? Correct. Kaya na iniisip po namin ni Romel, marami po sa atin ngayon ay nakapanood na ng kung ano ang kanyang mga revelasyon sa pinakahuli niyang naratibo na ito. Kaya lang, ang dami nagtataka, no? Nagtataka, bakit ngayon lang niya inilantad ito samantalang mahigit na isang dekada na siya sa pag-aartista, di ba, Romel? Correct. At sasama talaga tayo dyan sa mga nagtatakang mga netizens na sana dapat, di ba na kinikwento natin, nakakwentuhan tayo na sana noon pa niya nilabas yan para mas naiintindihan natin ang nagaganap sa kanya. Isipin mo, ang ganda-ganda niya doon sa bathtub. Yes. Ang ganda ko talaga sa kanya. Itong ikalawan to, hindi ko bet ito, yung nakabukaka na nakasalampak. Hindi. Ito okay lang. Pero yung talagang nasa bathtub siya, pagkaganda-gandang babae ay nagsasalita, umiiyak, umiiling, pero napakadawag pala at napakadilim ng kanyang pinagdaanan. Kaya lamang ang tanong, bakit kasi ngayon lang niya ito inilantad, di ba? Correct. Tsaka na napakailing cinematography ng kanyang mga pagpapahayag. Ang ganda. Alam mo, tuloy, hindi po natin mga kapatid mapipigilan ang marami nating kababayan na magtanong at magbigay ng sapantaha na ano ba to? Ano na naman tong kababalaghan na ito? Gusto mo lang ba ulit na mapag-usapan para maging relevant ka? Parang ganon. Sa patuloy nga ng topic ni Nanay Christopher Min, ay muling binalikan nila ang kapwa-artista na si Jeneline Mercado na kung saan ay kumpara nila si Liza Soberano. Alam mo, babanggitin ko po si Jeneline Mercado. Si Jeneline, nung siya ay bata pa, pasensya na kay Jeneline hindi siya dapat madamay dito. Pero kailangan nating banggitin dahil napakaganda ng naging revelasyon noong siya ay pumasok sa showbiz. Kami Lydia na pumanaw na ang nag-alaga sa kanya, nagpalaki at talagang nagmahal ng gusto. Inilantad po kung paanong pinagpapaso-paso siya ng sigarilyo nung siya ay bata pa. Kasing edad nung sinasabi ni Liza na 2 taon siya o 2-3 taon si Jeneline noon. Kita mo ngayon, kahit ano pa ang kwento tungkol kay Jeneline Mercado, mas nangingibabaw ang ating pagkaawa dahil naaalala natin yung siya ay bata pa na pinapaso-paso ng sigarilyo at sinasaktan, di ba? Correct. Ito din yung kay Liza. Correct. Dapat pumasok siya sa showbiz, gustong-gusto naman niya mag-artista talaga dahil yan naman ang revelasyon noong pumunta siya sa tita Jody niya at kay OG Diaz. Gusto niya talaga mag-artista. Muling binalikan nga ni Nanay Christopher Min ang komento ni Liza Soberano ukol sa kanyang pag-aartista nang isasalitan niya ng aktris ay pinilit lang daw ito mag-artista. Kalokohan yung sinasabi niyang pinilit lang siyang mag-artista at makipagtambal kay Enrique Hill na para daw siyang robot na parang ipinagawa sa kanya ang ayaw niya. Sa talino mong yan na kahit 2 taong gulang ka na, alala mo yung kung ano-anong pinapupukpok pa sa iyong kapatid. Oh, hindi mo naaalala yun, di ba?
Sa panahon pa naman ngayon, ang lahat ng opinion, magko-comment at magko-comment sa lahat ng nakapanood, kanya-kanya nila silang iniisip na ang aawa, na gustong balikan at gusto siyang intindihin. Nabasa mo yung mga komento, puro butas yung script. Puro butas ang script. Anong gusto niya para maging relevant siya? Para dahil ang sabi nga, hindi nagtagumpay yung kanyang Hollywood dream, di ba? Yun eh. Mahirap kasi yung nagsasalta. Pero ang tanong na marami, sino ang tao sa likod nitong naratibong ito? Tiyak na meron yan eh. Imposibleng si Liza lang may gustong maganap yan. Meron dyan. Maaaring may tao sa likod niya. Yun. Diba? Nako, eto na. Sabi ni Ching Bautista Silverio, nag-iingay si Liza Soberano kasi irrelevant na siya. Hindi na siya napag-uusapan sa showbiz world. Ayan. At eto ang sabi ni Juris Dr. Chanel, naku, na naman paandar ni Liza yan para mapag-usapan. Nice try, pero medyo nakakaumay na ang style. Halata naman kung sino ang may pakana eh. Parang papituloy ang dating ni Liza. Kasi si Liza rin mismo ang nagpapababa ng tingin ng tao sa kanya. Ayan ang mga komento talaga, di ba? Hanggang dito, dugto nga nagkwentuhan ni Nanay Christopher Min ay muling naalala nila ang unang interview ni Liza Soberano na tila napilitan lang daw ito maging artista sa pamamahala ng dating manager na si Orgy Diaz. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video na kung saan napakomento ang mga solid followers ni Nanay Christopher Min sa ginawa ng pag-iingay ngayon ni Liza Soberano. Narito ang video. Naalala mo yung una niyang interview? Kung saan sinabi niya na ayaw daw niya namang mag-artista, pinilit lang daw siya ng manager niyang si OG Diaz at saka ng Star Magic doon sa mga pinagagawa sa kanya. Lalong ayaw daw niya ng love team dahil ganyan daw sa Pilipinas dahil may love team. Sa talino mong yan, napaikutan ka nila, samantalang pwede kang maglitanya rin na tulad ng ginagawa mo ngayon. Naku naman, diba? Nakakapagtaka, why only now Liza Soberano? At saka, Pilipino tayo, ayaw natin yung masyadong napakadiretso na ginagamit kay FUCK. Ang dami na bumutik-tik sa kabuuan ng kanyang can I come in na yan, may I come in na yan. Ayaw natin yung mga ganon. Kaya ngayon, merong isang nagsalita merong isang nag-vlog, yung binasa nila OG Diaz kagabi sa kanilang channel, sa vlog nila. Alam na alam ang istorya no? Alam na alam ang istorya mula umpisa hanggang dulo. Kaya, alam mo, binubutasan talaga siya na parang walang naniniwala. Meron man siguro yung mga talagang tagahanga niya na naaawa sa kanya ng todo-todo, di ba? Yun. Yes naman. Nakakaloka talaga. Eto, ngayon lang siya nagsilita kasi hindi na siya sikat. Gustong umingay na naman. Sabi ni Tita Nenay Olanday, di ba? No. Tapos eto pa, nako, mahaba-haba ito Okay. Ano to? Sabi ni John, pinadidilaan pala sa kanya ang poop ng aso sa carpet. Adik pala ang mga magulang niya. Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Ba't ngayon lang niya sinasabi? Kasi dismal flop ang karera sa Hollywood. Kaya nagpapaawa. Ay, ingat lagi, sabi ni John. At eto naman ang kay Jamie Dacia. Ako na'y drama. Edit lang yan. Palabas ni Liza Soberano. Gusto mapag-usapan. At na-turn off ako talaga nung namatay ang nanay ni OG Diaz. Di man lang siya sumilip at nakiramay. Totoo yan. Isa yan sa mga ininda namin. Di ba, manager mo na nakatulong sa iyo ng pagkalaki-laki. At sabi nga ni OG, natulungan mo rin naman siya. Pero pumanaw ang kanyang ina, wala ka man lang paramdam. Di ba? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!